Ito po si Kong Ernix Dionisio. Congressman Ernix Dionisio. Hindi siya the working, the overworking kasi Sunday. Overworking. Napakasipag natin congressman. The overworking? Birahin mo ng overworking. Ito mga overworking din to eh. Na event. Uy, daddy ko yan. Dati. Uy, nandiyan yung daddy ko. Chairwoman Aileen Padasas at sa lahat ng buo ng Council ng Barangay 43, maraming salamat po. Gayun din sa ating mga sa ating mga barangay chairperson na narito ngayong umaga, pinakisa at nakulok sa ating programa, sa programa ng Congressman Ernix Dionisio. Maraming Ice cream pinakyaw! Pinatokay. Dionisio! Dionisio! Nakakalimutan yan ha? Pogi, kakakaka. Andy! Pogi, kakakako. Magandang hapon sa'yo. Huwag kang mahiya, huwag kang mahiya. Ito mga anak mo rin to? Mga anak mo. Ate, na pangalan mo? Josie po. Ha? Josie. Apelyido po? Di, huwag kang mahiya, ate. Hello! Huwag kang mahiya, ate, kasi para din sa inyo to. Oo, para din sa inyo to. Para sa anak mo rin to balang araw. Ate, hindi kailangan eh. Kailangan namin ibalita. Oo. Ate, matanong ko lang. Ang cute naman ito, papakit sa camera. Napapakit yung anak mo, te. Ate, ilang taon ho ba kayo ngayon? 36. Pangalan niyo ulit? Josephine Cadalso. Ayan. Anong unit kayo dito? 506. Oh, okay. Dito ako sa Barangay 128. Oh. Ate, matanong ko lang, bilang isang simpleng mamamayan, araw-araw na pangkabuhayan, paano niyo ito niraraos? Sinong kasama mo? Umaasa lang po ako sa panganay kong anak kasi yung tatay ko nito, iniwan po niya kami. Iniwan kayo? So, ilan yung anak mo lahat? Nung sa unang asawa po, ina po sila. May kinakasama po ako ng pangalawa, kaya nagkaanak po ako ng dalawa. Balik nito po sila. 7. Tapos, iniwan kayo. So, paano nyo ito nararaos araw-araw? Support lang po ng dalawang bata. Tapos, Paano kung wala din yun? Paano kung walang trabaho? Paano kung... Parang ako nahihirapan sa sitwasyon mo, ate. Oo. dati ko asawa. Oo. Pero yung totoo, mahirap po ba o okay lang? Sobrang hirap. So ito ate, ito yung unang tanong namin. Yung gobyerno nandyan para umakay sa taong bayan. Tama ho ba? Ate, dito sa lugar ninyo, alam kong maraming tao rito. May natatanggap po ba kayo galing sa lokal na tulong na gobyerno? Galing sa nasyonal, may natatanggap din kayo? Ano naman yung natatanggap nyo, ate? Pagkain. O paano about financial? DSWD. O, so nakakatanggap kayo. O, magkano naman yung tatanggap ninyo? 3,000 yung natatanggap ko buwan-buwan. Sapat ho ba? Ano lang po yung pagkain. Sapat ho ba? Kulang. Paano naman po yung ating atol niyan? Like congressman natin, o mayor, o chairman, nakakatanggap po ba din kayo ng ayuda galing sa kanila? Ang pandemic po, natatanggap ko kayo.
Nung pandemic pa yun. Oo, nito lang. Wala. Ni Singkong Duling, wala. Nag-try po ba kayong lumapit? Oo, nag-try ba kayo lumapit sa kanila? Sa office? Sa barangay ho. Barangay. Oo, sa barangay. Lumapit na ka sa barangay, sa clinic. Pwede, oo, kasi mga bata. Oo. O kay mayor, kay mayora, kay mayor, kung sino man nakaupo sa posisyon, si congressman, si konsehal. Subukan niyo na bang lumapit sa kanila? So wala naman po siya sabing barangay sa inyo na mayroong tulong na bibigay sa inyo. Wala kang idea. Kasi siyo talaga si ate. So ate, alam mo ba ate, meron tayong congressman dito sa lungsod ng Maynila, sa District 1. Na si Congressman Ernest Dionisio, narinig niyo pangalan niya. Alam niyo ba ate, meron siyang mga programa pinapasok sa lugar ninyo para makatulong, especially po sa inyo nangangailangan. Alam mo ba 'yon? Lumapit sa mga ganun po kaso hindi ko po alam yung opisina ng congressman. Easy lang ate, bigyan kita ng idea. Pwede kayo lumapit sa barangay, humingi ka ng address, kung saan yung opisina nila para makahingi ka ng tulong. Yun ang pinakauna mong gawin. Tsaka ID-agency ata, kailangan mo ng ID-agency na form para makalapit din doon. So ate, ito binibigyan ka namin ng idea para at least kahit paano. Ikaw ate, kung may mga tulong man dumating, ano man ang hihilingin mo? Kung mabibigyan ka man ng tulong. Ano po? Hihilingin ko lang po yung pagkain para sa mga anak. Pang-araw-araw. Financial. Financial. Oo, financial. Siyempre, kailangan besides sa financial, kailangan mo magkaroon ng hanap buhay. Kasi hindi naman pwedeng araw-araw nandun ka. Diba? Nagbigay na po ako sa akin ng tulong sa dole. Dole. Oo. So, Kaso po, nung time na yun na nagbigay po yun sila sa akin, nasa ospital po ako. Bali, 2 buwan po kasi ako sa ospital. ah, Po kasi to, walo-walo lang po. wala. 2 buwan po sa Iloilo. Ngayon po, yung tatay po nito, siya po ang kumuha ng gamit doon. Mm. Yung iba po, bininta po niya, hindi nagpaalam sa akin. Oh. So, talagang struggle ka talaga ngayon. So, ayun, ate, sa sitwasyon mo talagang naaawa din ako sa sitwasyon mo, may anak ka pang maliliit, ayan po. Lumapit kayo sa kanila, huwag ka especially kay Congressman Ernest Dionisio, lumapit ho kayo. Kasi, willing sila tumulong sa inyo, especially sa pangkabuhayan ninyo. Diba? Ayun. So, ate, kilala mo ba si Isko Moreno? O kung sakali man ate na tumakbo ulit si Orme, magkaroon siya ng posisyon na tatakbuhan, ano bang gusto mo? Mayor pa, presidente o senador? Actually, may choices na, no? Binigyan. Tatingin mo, asan yung gusto mo dun? Mayor. So, gusto mo siya maging mayor. Nakakatulong po kasi Malaking bagay. so, nung dati kasi siya pa yung ano, Namumuno. dati kami nakakatanggap dito ng food stamp. Yes. Yung natutuwa ko ba kayo nung meron kayong ganun? Wala na. Sige. So, yun ba ate, salamat. Pangalan mo at ate, okay? Josephine. Apelido ulit? Kadalso. Kadalso. Ayan. Ay, ang bata.